Ang ginawa ni Gazi is knight f3 tapos knight f6. Nag c4 na ito ay English opening. Sabay nag g6, g3 rin, g3 rin. Pareho silang mag fianchetto. Sabay fianchetto, parang king's Indian. So king's Indian, d4, naway sa parang d4 na may c4, ganun, parang pormahan sa mga Queen's Gambit style. Knight e4, queen c2, at nag f5 na bukas to. Pero kung nandito yung bishop, siguro baka Dutch na setup yon sa puti. So takes, sabay e5, capture, bishop c3. Gusto ng computer is bishop b4, pero depende na yon. Nag knight c6, nag rook a d1, sabay queen e7, nag e3 lang, e3 para siguro mag-push ka man dito, magda knight d4, nag b3, a4 pa rin, nag queen b2. Gusto ng computer is kainin mo na to, pero parang okay, di ko alam. So queen b2, nag-push ng e-pawn, knight d4. Tumalon yung knight, ayaw palit. Tumalon yung knight dito papunta sa mga square and outpost na dito, posibleng outpost, kaya yung Reyna is nag queen c2. Walang threat dito, kaya lumundag na yung Reyna. Nag c6, rook d2, nag battery, sabay rook fd1, sabay push ng pawn sa h-pawn, nag knight e2, rook d6, kinapture na yung pawn. Pagka-capture, nag bishop f7 na mali. Bakit mali? Ang suggestion ng computer engine dito is capture mo na to, pero I think hindi gagawin yun ni Alireza Firouzja, for gusto niya ikaw yung kumapture dito, or mas gusto niya tong mapush to like ganto at matrap to. Baka yun gusto niya. So bumalik ang bishop dyan, nag c5. Yun yung maling ginawa ni Ahmet. Sa part na to, ang gusto pala ng computer dito is capturein mo natin yung knight, kasi yung knight is tatalon talaga dito, hindi mo mapapigilan yon. Matatagalan ka pa siguro na gumanto ka pa bago mo matagpas yun. Pero after nun, balik natin sa ditong posisyon. After bishop f7, nag c5. Bakit mali? Unang-una, ang gusto ng computer engine is bishop takes e5 pa rin. At mali dahil nabuksan to. Or hindi ko lang alam. Basta ganun. So ayun, nag rook a3 nga. Sabay knight d4, mali pa rin. Bakit mali pa rin? After knight d4, sa knight d4, nag rook a8, sabay rook b1. Bakit siya nag rook b1? Ang gusto ni Gazi Ahmet dito, siguro para depensahan to. At hindi ko alam. After knight d3, yun na nga, bumalik dito yung knight, tumakbo yung knight para siguro ipalit to. Rook a2, kumbaga nasa likod na siya, umaatake sa likod, kaya tumakbo yung queen sa d1, which is best move. Wala ka lang choice eh. So ginawa ni Alireza Firouzja ay kumapture ng pawn, pero hindi yung pawn na yan. Ang kinapture ng pawn is itong pawn. Bakit niya kinapture yan?
Unang-una, kung kakapturin mo yan, automatic, bawing-bawi ka na dito sa Bishop C3. Isipin nyo yung pawn. Dalawa dito, dalawa dito. Dito, tatlo, apat. At umatake na siya dito. Kung titingnan nyo, parang okay pa naman yung puti if napalit yung pyesa. Yun ay kung mapapalit yung pyesa. Kasi meron mga tirang ganto, ganto, and mahihirapan si Gazi Ahmed na depensahan yun. Kaya balik tayo. Hindi kinapture ng king yung knight. Ang ginawa, queen f1. Tumakbo yung knight. Knight g4. Bakit ang knight g4? Threat to. Pipitas ng pawn. Nag-takes muna. Takes sabay. Queen e1. Queen e5. So, nag-knight d4. Takes. Rook f2. Pumasok sa loob. Face to face sila dito. Knight e2 balik. Rook a2. Ito nang may isa pa. Kaya nag-knight e2 para madepensahan to at baka pwede siya hindi pwede. Pero wala namang choice yung puti dito kaya kinapture na lang yung rook, no? Kasi after mo takes dalawang piece ng nakuha mo. Meron ka pa namang buhay na piece dito. And quality down yon. Kasi isang queen laban dito at isa dito. After king takes, queen takes c5. Rook d1 takes, check at nag-resign yung puti. Nag-check lang sabi niya, okay, check, bye. Record na ni Alireza Firouzja 95.1. Taas na. Once again, thank you for watching this small analysis. Hopefully you can subscribe or like the video. Bye. Thank you.